Thank you, Brother Rich, and good evening po sa ating lahat. And good evening, Pastor Jake, and to all the brethren there. Good At evening po. pati rin po natin sa Zoom, sa online po. Magandang umaga o magandang gabi po kung saan man po kayo. So, di ko na po papatagalin. And I invite everybody to please open your Bible in the book of First Thessalonians, chapter 5, verse 17. At akin na lamang pong basahin at inyo pong sundan na lamang po ako sa inyo pong mga mata po. First Thessalonians chapter 5, verse 17. So kung andyan na po sila ay sabay-sabay po natin na basahin. Pray Pray without without ceasing. ceasing. Let's bow our head and let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for this privilege and opportunity to study the words patungkol po sa prayer. At Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay nagkasama-sama, Panginoon, sa oras po nito. At sa amin pong pag-aaral, Panginoon, ikaw nga po ang siyang tumulong sa inyo pong lingkod na magsalita, na ibukas yung bibig. At tulungan niyo po ako na masambit ko po ang mga katotohanan na manggagaling po mismo sa inyo pong banal na kasultan. At salamat po, Panginoon, dahil mayroong gantong gawain, like sa amin po ang topic, Panginoon, um, um, the purpose of this text is to strengthen us and to encourage us to continue even sa mga sufferings na pinagdadaanan po ng bawat isa. At thank you for the salvation and the hope na inyo pong ibinigay po sa amin. At nawa po, Panginoon, ay bigyan niyo po ang bawat isa ng wisdom and knowledge to understand also your words, Panginoon. Maraming salamat po at patawad po sa lahat po ng aming nagawang pagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun po. So, kung titignan po natin po, yung pong text ay tatlong words lang po siya po, ano? Pray without ceasing. So ang overall theme po ng First Thessalonians chapter ang buong First Thessalonians ay continue in your faith, hope and love as God called you, awaiting the return of the Lord. So ito po yung buong overall theme po ng First Thessalonians. Paul encouraged us dito sa mga Thessalonians o church, which is tayo po yung tinutukoy, to continue sa ating faith. Why? Because First Thessalonians is ay um, nahati po sa um, apat po na yung purpose po nito nahati po una yung pong about sa bakit ba sinulat ni Paul to magbilinan yung mga believers na we must to please God, not men. Yun po yung unang yung purpose sinasabihan ni mga believer na we must all motives were to please God, not men. And yung makita din po natin po yung purpose, yung message ni Paul, bakit niya sinulat, is to um, encourage the believer na sila hindi ma-shaken sa kanilang faith, no, because of the persecution, because of maraming mga pagdadaanan, maraming ma-experience na persecution. And yung pong third is yung sanctification, which is once the believer is saved, halimbawa tayo po ay na-save, di ba, natatapos na lang ba doon? Wala na tayong gagawin? So hindi, sabi ni Paul is after salvation, meron tinatawag na sanctification. Pero hindi na po tayo magpo-focus doon. At dito po sa ating text, ito po yung pang-apat na purpose kung bakit sinulat ni Apostle Paul about naman po sa second coming po ng Panginoon. So dito po sa chapter 5, para lang mas maintindihan po natin,
Sa buong chapter 5, nahati po ito sa dalawa. Yung encourage ni Paul about sa second coming, which is ito po yung rapture na tinatawag, at yung final instruction ni Paul sa mga believers. So dito po makita po natin na encourage po ni Paul ang mga taga Thessalonica na dapat maging ready. Maging ready tayo, maging handa tayo, maging equipped tayo sa pagdating ng Panginoon. So dito po makita po natin sa chapter 5 verse 9 na in-encourage ni Apostle Paul na sabi niya sa mga Thessalonians na di ba ang pagdating po ng Panginoon ay hindi po natin alam kung kailan po yung exactly. Pero bago po dumating ang Panginoon, if you read the Matthew 24, hindi po muna dadating ang Panginoon without yung pong sa Matthew 24. Ano ba yung nasa Matthew 24? Ito po yung mga persecutions. Ito po yung mararanasan ng mga tao bago dumating ang Panginoon. So dito, i-encourage na kung ano yung mararanasan ng mga tao, mararanasan din ng mga believers. So we are not exempted pagdating po sa mga persecutions. Ang pinagkaibahan nga lang ang hope na pinanghawakan natin ay yun pong pag tayo po ay humarap sa Panginoon, tayo man ay buhay, tayo man ay patay, ay separate niya po tayo. Meron po yung panghahawakan po natin na eternal life. At yun po yung isa pong purpose niya para i-encourage itong mga believers sa Thessalonians. So dito naman po sa ating text, pray without ceasing. So ito po, from verse 12 to 22, lahat po ito ay instruction ni Paul sa mga believers. Ano ba dapat yung gawin natin while we are waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ? Ano ba dapat yung gawin ng mga Kristiyano o nating mga Kristiyano while tayo po ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon? So kung mababasahin po natin yung Matthew 24, may mga signs na po ang Panginoon na nakikita po natin. Diba, rumors of wars, ang di lang po natin eksakto talaga na malaman kung kailan yung pagdating po ng Panginoon. That's why may title of my sermon sa gabi po na ito, Believer must pray continually until the coming of the Lord. Believer must pray continually until the coming of the Lord. So yung sa verse 17, if you look at the word ceasing, parang pag binasa mo kasi ceasing, ano ba yung ceasing? So yung ibig sabihin po ng ceasing sa ibang translation, so sa 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 ISB, continually be prayerful, yun yung sabi niya. Sa mga ibang translation naman, pray continually. So yung ibig sabihin po ng ceasing is continually. Na hindi po siya yung sinasabi niya na dapat ba, Brother Benji, 24/7 tayo magpe-pray. Hindi po ganun yung idea niya. That we, Christian o believer, must pray meron man tayong pinagdadaanan at walang pinagdadaanan. So, continuous po yung prayer po natin, kagaya po nito. Meron po tayong gawain, hindi man po natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Tama po. Pero salamat po sa Panginoon sa mga brethren natin na nagtitiis, na nagbibigay ng oras to come to church para mag-gather. Dahil napakalaking impact po nitong gantong gawain na meron po tayong nagsasama-sama po tayo to edify one another. At ito po mga kapatid, as Christians na hindi ko naranasan dati, hindi naman po tinuturo po ito sa ibang mga napasukan ko na church. Hindi, Sunday lang yung tinuturo nila eh.
So dito makita po natin na talagang napakalaki ng impact, no? Nung pong believers must pray continually until the coming of the Lord. Kagaya nga po nitong ginagawa po natin, bakit po tayo pupunta sa church? Diba? Para nagpapalakasan. Para, kung mababasa nyo nga po dito sa verse 14 kung bababa po tayo sa verse 14, diba? Ang sabi ng isa sa mga instruction ni Paul to from verse to 12 to 13, another instruction, verse 14, another instruction, verse 15, another instruction. Makita po na puro instruction yan So sa verse 14, paano po ba natin mapapalakas po yung bawat isa? Paano natin mapapalakas yung bawat isa? Kasi may binanggit si Apostle Paul dyan na comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. At mga kapatid, hindi po lahat po tayo, mga kapatid, ay pare-pareho ng pinagdadaanan. Meron pong mga weak ngayon, like ang pananampalataya, madaming tanong, madaming bakit ganyan, ganito nangyayari. This is the reason why meron po tayong gathering to support the weak through prayers, kapatid. Kaya napakalaga po na why believer must pray continually. Why believer must pray continually. Bakit po napakahalaga sa ating mga Kristiyano ang dapat na tayong laging mapanalanginin? So truth number 1, prayer is our access to communicate with God. So dalawa po yung pinagpipilian ko dito na ilagay Pero dito kasi may nakita ako dito sa verse 18 na prayer is the will of God sa ating mga mananampalataya. Prayer is the will of God sa ating mga mananampalataya. Pero ang nilagay ko po dyan, prayer is our access to communicate with God. Which is true. Paano po tayo makikipag-communicate sa Panginoon pag hindi tayo nagpe-pray? So, ang isa pong illustration, yung internet po, alam naman po natin na napakahalaga po ng internet. Without internet, siguro wala pong prayer meeting ngayon. Hindi po kami makakapakinig. Hindi po din ako gagamitin ng Panginoon para maging speaker. Walang access Walang access So, ang purpose ng internet, to connect people, to connect to our loved ones, especially when we are here in abroad, pag mayroon tayong family sa Pilipinas. Diba? Ang purpose ng internet, to connect. So, ganoon din po tayo mga mananampalataya, spiritually, paano tayo mag-connect sa Panginoon? That's why the first truth is prayer is our access to communicate with God. Diba? Same with God. Pag tayo po ay makikipag-communicate sa Panginoon, we need to pray. We need to give effort na pumunta sa church. Brother Benji, pwede po palang mag-pray ng mag-isa lang. Sa bahay na lang. Diba? Kaya nga mayroon po pong tayong gawain na prayer meeting kasi ang gusto ng Panginoon sama-sama. Kasi pag sama-sama mas encourage po natin yung bawat isa. Maririnig natin yung mga hinanaing nila, maririnig natin yung kung ano yung mga problems nila. At pag sabay-sabay po natin pinag-pray yun, nakaka-edify, ano po yun, masusupport. Paano po ba natin ma-support yung mga mahihina? Diba? I-voice out. I-voice out mo muna. Pag narinig ng mga kapatid, ito, kailangan natin ipag-pray. Diba? Doon po ay lumalakas po yung mga mahina And lahat po tayo, meron po mga pinagdadaanan. Lahat po tayo, meron po tayong mga iba't ibang klase ng mga level ng pinagdadaanan. Kahit nga po yung mga pastor natin Kaya nga dyan sa verse 12 to 13, dapat na unang ipanalangin natin yung mga leaders natin. Why? Because sila yung unang titirahin po ni Satan.
Kaya basahin niyo po yung verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, are over you in the Lord, and admonish you. So, paano po natin sila ma-admonish? Paano po natin sila uh, um, matulungan? Diba? Through prayer din. Kailangan po din natin silang ipag-pray, mga kapatid. From our Pastor Cornelio, Pastor Ben, Pastor Jake, and to all the preachers. Kaya nga po dapat sa kwarto natin mayroon pong mga names ng mga leaders natin from pastor sa ating senior pastor, Pastor Ben, Pastor Jake, for all the leaders. Kasi hindi po talaga madali. And praise and thank God po. Anong oras na po ako nakatulog kanina. Kasi sabi ko, hindi pa pwedeng hindi aralin. Kasi ang palaging nababasa ko is all about false prophet. Pag mali yung sinabi nung mag-preach, ibig sabihin, papasok tayo sa magiging false prophet. At mahirap po yung maharap po tayo sa Panginoon na hindi po yung talaga naman na sinabi ng Bible yung sasabihin natin. That's why we need to pray. Our leaders, our preachers. Man. So, truth number 2, why believer must pray continually. Truth number 2, prayer will keep us away from evil. Truth number 2, prayer will keep us away from evil. Verse 22. So, sa verse 22, one of the instruction of Apostle Paul, abstain from all appearance of evil. Sa Tagalog po, layuan po natin yung pong mga gawa po ng kasamaan. Huwag po tayong huwag po tayong makisama sa kanila. Huwag po tayong, kaya nga meron po tayong subject na separation eh. Diba? So, pag di po tayo nagpe-pray, ay prone po tayo na atakihin ni Satan, mga kapatid. Kilala ni Satan yung mga mahihina. Kilala ni Satan yung hindi nagpe-pray. Kaya pag hindi ka nagpe-pray, prone ka na manghihina tayo. Madi-discourage ka, madi-discourage tayo, 'di ba? Manghihina yung pananampalataya natin. Kaya mahalaga po mga kapatid na nagpe-pray po tayo. So truth number 2, prayers will keep us away from evil. So Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kung malakas ka, kung sino man sa atin na malakas, huwag ka na mag-pray. Kaya nga po tayo nagpe-prayer meeting dahil mahina po tayo. Sabi na nga ng Matthew di ba? Why we need to watch and pray. Para hindi tayo matempt. Ano yung reason bakit kailangan natin mag-pray? Because mahina yung katawan po natin. Kaya nga sa Matthew 26:41, sabi niya, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Itong katawan po natin mahina. Meron pong hangganan. Kumbaga sa cellphone, nalolobat. Pag hindi mo chinarge, hindi tayo nag-pray. Di ba sa cellphone po, tignan niyo po pag hindi nyo chinarge, hindi po gagana. Malolobat. Ganon din po tayo. That's why we need to pray. Prayer will keep us away from evil. So, in our context, mga kapatid, ito po ay sa second coming po ng Panginoon. Diba mayroon pong tinatawag na tribulation? Paano po kaya natin ma-overcome yung mga pagsubok doon na binanggit ng Panginoon? Please open your Bible in Matthew 24.
So, binabasa ko pa lang po itong Matthew 24. Even I na nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi ko alam kung makakayanan mo itong mga paghihirap na ito eh. Hindi natin masisigurado din. Kasi pag gando na tayo sa point na kinakatay na tayo, pinuputol na yung paa natin, na wag naman po sana na dumaan, na umabot po tayo sa ganon. Pero binanggit po kasi Matthew 24 ng Panginoon na maraming persecution eh. Bago dumating ang Panginoon, hindi pa natin po nararanasan yung persecution eh. Matthew 24, verse verse 11. And many false prophets shall arise and shall deceive many. Paano kaya natin ito malalabanan, itong mga false prophets na ito? Paano natin sila ma-discern? At sa verse 10, and then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. Paano natin ito malalagpasan, mga kapatid? Paano natin ito malalabanan? That is why Apostle Paul give instruction to the church, to the believers, para pag dumating yung mga persecution o anumang mga maranasan natin, ay ready tayo. At yun po yung purpose ng instruction, mga kapatid, to equip us, to ready us. That's why we need to pray continually. Huwag po tayong titigil na mag-pray. Pray without ceasing. Pray all the time and never give up. So ano pong application? Be watchful and pray always. Be watchful and pray always. Dapat tayong maging mapagmatsyag. Because the devil, mahirap yan po, yung pinakamahirap na ma-discern. But by the grace of God, sa tulong ng salita po ng Panginoon, nire-reveal ng Panginoon eh. Kung sino yung mga devil eh. At ang pinakamahirap po, mga kapatid, na kalaban, yung hindi, sabi sa Acts, Acts po ba yun? Sabi ni Pastor Vince, ang mahirap na kalaban, hindi yung nasa labas, kundi yung nasa loob. Paano natin ma-discern yun? Through the Word of God. Through prayer, pagpipray natin, yung mga tao. Kung hindi po tayo magiging watchful at magiging mag-prayerful, pwede po tayong ma-deceive ng evil. And truth number 3, prayer help other believer to strengthen their faith. Prayer help other believer to strengthen their faith. Verse 14, verse 12, 13 to 14. Makita po natin dyan, yung binanggit na dapat yung pong start sa ating pong mga leaders and yung mong mahihina. Di ba po? Kailangan po natin silang ipag-pray. At yun po yung gusto na para tayo ay maging malakas, para tayo ay maging mag-continue sa ating faith, we need to help other through prayer. Pag-pray natin po sila. Malaking bagay po yung i-mention po natin sila sa ating prayer. So, application, we can strengthen or edify other believers by mentioning their names in our prayers. Kaya mahalaga po yung may pangalan po sa ating kwarto, kahit sa ating pong sarili. Diba? Individual. Isulat po natin yung pangalan from leaders hanggang sa mga members. Pray for them. And I praise and thank God dahil nag-start po kami ni Sister Arlene na mag-pray.
together, pinagpe-pray po namin yung mga from our pastors at yung mga may sakit because they need our prayer. Ano, especially sa ating pong mga leaders. Hindi po madali po mga kapatid. Oo, kung puwede lang sana na ano 'no, yung maupo na lang tayo 'no, makikinig lang ng salita ng Diyos, okey lang, eh. Pero hindi pupuwede, eh. So, ano po yung tatlong bagay o makikita po natin dito? Una, prayer is our access to communicate with God. Number two, prayer will keep us away from evil. Number three, prayer help other believer to strengthen their faith. At yung final exhortation ni Paul dito sa verse 23, makita po natin. And the very good of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of the Lord. So gusto po, ito po yung isang exhortation ni Paul na pag dumating ang Panginoon, dapat makita niya, wala pong makita siya sa atin na hindi po tayo blameless. At eto, pag nasunod po natin yung mga instruction na to from verse 12 to 22, ito po yung gusto na pag dumating ang Panginoon, ito yung gusto niya na maabutan ko sa atin, nagpapalakasan, hindi niya makikita na may nag-aaway. That's why we need pray continually, brethren, until the coming of the Lord. Yun lamang po, and to God be all the glory. At tayo po ay mag-pray. Let's bow our heads, pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for your goodness to us. Thank you for your word. Thank you for the wisdom. Thank you for our leaders na ginagamit mo, sa mga preachers na ginagamit mo, Panginoon, to feed us, to strengthen us, and to encourage us. We continue to bless them spiritually, guide them, and lead them, and provide their needs po, Panginoon. Gumamit po kayo mga kapatiran po to provide their needs. We, as a Christian, obligation to support them. Sa amin po mga members, nawa po ay makita po sa amin yung pagkakaisa, tulungan, palakasin ng bawat isa, at patuloy na magsamba sa iyo, Panginoon, hanggang sa pagdating mo. Maraming salamat po sa inyong pong salita namin po napakinggan. Patawad po, Panginoon, meron man po kaming kung meron man po kaming ibang naitaas, dapat po ikaw po yung maitaas. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. At ibalik ko po sa ating pong song. Okay po, let's call our pastor po. Okay, so tayo po ay dumako sa ating pong prayer time. Siguro partner tayo. Sister Adalisa, saka Sister Erin, Sister Grace, saka si Dayan. Sister Dayan. Si Jasmine, saka si Odi. Okay? Sa lalaki naman, Brother Codes Elijah. Tapos Aldrich Elisha. Tapos Preacher Andre and Ethan. Preacher Albert saka Brother Ethan. Okay? And then
Kami ni Brother Benji, sinong kapartner mo? Wala. Kami ni Brother Benji. Okay? So ito lang ang papapray mo sa akin, Brother Benji, spiritual growth of the church, new believers' devotion to the Lord, brethren to be faithful in prayer, word of God, and in giving, salary increase, and promotion for all brethren, and stability, both yung work and financial, protection to us in the Middle East, despite of escalation, God's intervention. Tapos, slot for our US visa interview, magkaroon ng slot. Kahit na sarado yung mga embassy dito, pray natin. Okay, ipapray niyo po yung government, yung government ma-approve yung aming pong labor market testing. Okay, and then yung last na prayer request ko, die daily. Yan. May prayer request ba si Brother Benji dyan sa ano?
as we go forth, let us all stand before we go to our closing prayer. Let us sing just verses 1 and 2 of Psalm 34, or the first stanza of this psalm. At all times I will bless the Lord. We have heard that at all times we should not stop praising or praying to the Lord, and we should always pray unto Him. And even though in times of rough times or good times, we should pray and praise the Lord. Let us sing just the first stanza for Psalm 34. At all times I will bless the Lord. I'll praise Him with my voice, because I glory in the Lord. Let troubled souls rejoice. Pray. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, sa malaking pribileyo na ang bawat isa ay naglilingkod sa pamamagitan ng pananalangin, sa mga panalangin ng bawat isa. At naglilingkod o nagpupuri sa iyo sa mga ginawa mo sa amin, sa mga nagdaang araw, despite ng mga pagkakataon na kami ay umaharap sa mga pagsubok, ngunit isang kapamaraanan ninyo na dapat kami magalak kasi kami sinusubok upang ang aming pananampalataya ay gumagawa at na-work out namin yung pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon Diyos. Sa pagkakataon na ito, aking pong inilapit, Panginoon, ang bawat panalangin na nasambit na ng mga kapatiran po namin, mga panalangin na nasa amin pong slide, in general, sa lahat ng mga outreach mission o churches, missions, and outreaches ng CBC, MMI, Panginoon Diyos. And we pray that may those prayers, Panginoon, will lift up to you, and we surrender all this to you, Panginoon, and we depend all these prayers to you. Wala po kami magagawa apart for your grace and apart for your help to us, O God. And so that's why all of these prayers, Panginoon, ay aming pong kinukumit sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang salita mo namin po napakinggan. Mag-inculcate po, Ama, sa puso at isip ng bawat isa na magpatuloy kami despite ng mga bagay na pinagdadaanan namin ngayon, pinagdadaanan ng mundo, pinagdadaanan ng bansa namin at ng Middle East, Panginoon Diyos. Ang lahat ito ay aming dalangin sa nag-iisang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas sa Jesu Kristo. Amen. You are dismissed. God bless you.